Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. So meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY sa mga baguhan lang sa pagre-repair ng mga refrigerator, kagaya nito. So meron lang akong isi-share sa inyo patungkol sa mga high ampere o yung tumataas ang amperahe o tumataas yung kanyang rated amps sa kanyang original. So halimbawa ito mga ka-DIY, dalawa yan, mga mini ref lang yan. So kahit na hindi naman mini ref, kahit yung mga malalaking ref is pwede itong gawin yung gagawin natin ngayon at ituturo ko sa inyo at isi-share ko na rin sa mga baguhan. Ayan, so ito yan mga ka-DIY yung kanyang rated amps. So yun ang normal na amperahe kapag okay yung ating refrigerator o yung ating mga ref. Yan, bali 0.6 amps yan dapat ang pinaka-normal na amperahe na makikita natin sa ating mga clamp meter kapag kinuhaan natin siya ng amperahe. Ayan, bali dalawang mini ref ito. Dito. Yan. Bali nagtira talaga ako ng sample para sa mga viewers at para sa mga subscriber natin. Yan. So tinira ko itong dalawa para maituro ko sa inyo kung paano gawin yung mga high ampere na mga compressor. Kagaya nito, high ampere din to. Tinira ko talaga to para pang tutorial natin. Tapos ito isa, tinira ko na rin yan para sa tutorial. Bali dalawa sila, pagaganahin natin yung mga high ampere na mga kompresor. So nangyayari kasi ang high ampere kapag may diferensya o may problema sa mga kompresor, malamang sa mga mechanical or mga stock up. So ang tendency magkakaroon siya ng high ampere or hindi mag-i-start yung ating kompresor. So mangyayari, laging maririnig natin na palaging lumalagatik ito. Ito po yung lumalagatik kapag sa mga hindi naman mga technician, yung mga nagko-comment sa atin na kung bakit daw lumalagatik palagi yung ilalim ng compressor at hindi lumalamig. So ito po yon, yung lumalagatik kasi nga nagpro-protect yung ating overload protection or OLP. Ito yon sa ilalim. Yan, ito. Yan po yung lumalagatik kasi yan ang nagpo-protect para hindi masunog yung ating compressor. So ito ay high ampere. Papakita ko sa inyo, saksak muna natin. So dapat isaksak nyo, naka-on muna yung mga thermostat nyan kasi yan ang pinaka-switch. So ito yung aking AC input. Yan. May power tayo dito. Ito yung saksakan natin. Ito naman yung pinaka-plug. So lalagyan natin ng clamp meter para alam nyo rin. So ito mga ka-DIY, ilalagay ko lang yung clamp meter. So papakita ko sa inyo yung mga high ampere ito. Yan, so hindi na ako magka-cut ng video para tuloy-tuloy lang. Yan, naka-set na tayo sa AC. So dito sa color code ng wire, kung napapansin nyo, itim at saka blue. Itim at saka blue. Yung itim, yan ang pumunta doon sa ilalim. Yung blue naman dito sa itaas sa ating starting relay. Ito. So ilalagay lang nyo sa isang linya ng ating mismong saksakan o sa pinaka-outlet natin. So pwede naman dito. Ito na naman yung connection niya. So dito na ako maglalagay ng clamp meter sa isang linya lang. Yung blue or kulay black. Yan. Papakita ko sa inyo na ito ay high ampere. At paano gawin yung mga high ampere. So isaksak muna natin diretso. Dito. Ayan. So power on natin. Kung napapansin nyo, 3.5 ampere, napakataas sa rated yan. Dapat yan ay pag biglang 3.5 bababa yan bigla at magkakaroon ng tayo ng 0.6 ampere lang dapat. So hanggang ngayon is 3.4 ampere pa. So ang magpo-protect dyan, yung naririnig yung parang lumalagatik, yan yung magpo-protect sa ating motor. Yon, sa compressor, yon. Namatay siya, di ba, lumagatik? Namatay, nawalan tayo ng amperahe. Ibig sabihin nagprotect yung kanyang overload o yung kanyang overload o OLP or overload protection. Yan o. Yan, mamaya tatanggalin natin to. Tatanggalin natin yan. So ito ay isang high ampere. So hindi talaga lalamig yung inyong refrigerator, lalong lalo na kapag matagal nyong hindi ginamit yung ref, umabot na ng taon. Yan. Tapos yung isa naman is high ampere. Ito bubuhayin natin mamaya. Ito naman yung isa, high ampere din yan. So ilalagay din natin yung isang wiring yan kahit saan lang dyan sa dalawa. Yan, kahit itong black or blue. So ilalagay natin yung isang kable dyan ng wire sa ating clamp meter para masukat natin yung pinaka-amperahe nito. Kahit itong itim or yung blue.
So dito na lang ako maglalagay sa itaas. Ito sa kulay blue. Blue or itim. Ayan. So ito rin is high ampere din to. Ayan. Lalagay ko rin dyan. Mamaya yan magno-normal yan mga ka-DIY kapag ka maayos na natin. Yan. So tingnan nyo ito mga ka-DIY ano. Okay, ipa-power on ko muna dito sa pinakasaksakan natin. Kung napapansin nyo, 3.5 ampere na mataas yan. Napakataas yan. So yan ang high ampere. So mamaya titingnan natin at ituturo ko sa inyo kung saan sa dalawang ito ang mabubuhay natin. Yan. So 3.3 high ampere yan. Yan. Tinira ko talaga itong unit na to para pag-aralan din ng mga baguhan din. Yun. Lumagatik na, ibig sabihin nag-protect na yan. Yung OLP sa ilalim ay nawala na ng koneksyon yan. Yan yung pinaka-heater niya. So nag-open na yon para hindi kumontak kasi nga baka masira yung ating compressor. So yun ang trabaho ng ating OLP, mag-protect sa high ampere. So ngayon ay ganun pa rin, naka-zero pa rin tayo, naka-off na dahil nag-off na. Nag-off na or nag-off na yung mismong OLP niya kaya wala tayong ma-reading dito masukat na amperahe. Ayan. So antayin natin na bumalik. Saglit lang naman yan. So hindi na ako mag-cut ng video para tuloy-tuloy lang yung ano na kapag ka mag-start siya uli, high ampere uli siya. Kaya antayin lang natin saglit. So hindi na ako mag-cut ng video para tunay yung ano natin video or para masundan nyo rin na ito ay pagka bumalik na naman yung koneksyon ng ating OLP, mag-high ampere na naman yan. Yon, bumalik na naman, lumagatik na naman siya, ibig sabihin bumalik na naman yung kanyang mataas na amperahe. So ganun ang mangyayari, ganun at ganun. Lalagatik siya, mag-high ampere, lalagatik siya at mag-high ampere. So yon, lumagatik na naman, nawala na naman tayo ng power. So ibig sabihin lamang mga ka-DIY is high ampere talaga ito. Ganun din yung isa, high ampere din yon. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mabuhay yung ganito, yung nag-high ampere. Okay, tara, mayroon akong hinanda dito. Power off lang muna natin to. Bale, meron tayong hinanda dito na tatlong kapasitor. Yan, bale nakaparallel yung tatlong kapasitor yan. Ang ginamit kong kapasitor ay yung sa aircon. Yung tag 25 UF. Ito 25 UF, 25 UF at saka 25 UF. Ito pala yung 30. Dalawang 25 UF, isang 30 UF. So yan, napansin nyo medyo luma na siya. Kasi nga ginagamit ko yan palagi sa mga ganito, sa mga high ampere. So ang koneksyon niyan ay parallel lang naman. Yan, nakaparallel. So sukatin muna natin sa tester kung ilang UF ito. Yan. Kung napapansin nyo, yan. Titingnan natin kung tama yung ano, kung ilang UF man na ba ang natitira dito sa ating kapasitor. Titingnan natin. Bale, tatlong kapasitor ng aircon na nakaparallel. Yan, white, dito white sa kabila, green, dito sa kabila yung green, at saka red. Red, yan ang naman koneksyon nakaparallel. Yan ang bubuhay sa mga high ampere na kagaya nito. Okay? So sinet ko muna yung ating tester sa kapasitor para alam niya rin kung ilang UF yung ibubuuhin nyo. So dito, tester natin yung dalawang terminal ng aking kapasitor. So yan mga ka-DIY, 75 UF. 75 UF. So hanggang 90 UF mga ka-DIY is pwede nyo gawin yung ganitong setup. Hanggang 90 plus, so or 80, okay na yan. So 74 UF, yan yung ikakarga natin, yan yung ipa-start natin doon sa mismong compressor. So ito naka-ready na yung 74 UF natin. Tapos yung terminal, kailangan natin yung ganitong klase ng terminal. Itong terminal nito mga ka-DIY, ito yung nakuha ko sa isang mga inverter na compressor. Yung mga inverter board, yung gumagamit na ng board. So ito na yung pinaka socket dito sa kanyang compressor dito. Kasi ito ay basic lang naman, ito yung pang inverter. So kumuha tayo ng ganito, mas maganda kung meron.
So, yan. Yan, kung napapansin nyo yung pagka-basic, ay meron pa siyang overload at saka meron siyang relay. So, kapag ka-inverter is ganito yung type. Ito yung kailangan nyo. Yan, tatlo. Yung may tatlong wire na ganito. Tapos, kailangan din natin ng isang AC cord. Ito. Ayan. Yan lang yung kailangan natin para mapastart natin yung compressor. So, gagawin natin, tatanggalin na lang natin tong overload protection natin at saka yung starting relay. Yan. Dito, yung design ng kanyang compressor, yung starting, yung pinaka-common ay sa ilalim ito. Common starting running. Ito tuturuan natin. Yan ang common, yung nakadikit sa ating OLP o overload protection. Ito yung common running at saka starting. So baliktad. Common, running, starting. Kasi tinawag na running ito. Ito running yan dahil nga yung design ng kanyang, yung design nitong ating starting relay ay nandito yung kanyang pin, hindi doon sa likod. So dito, kaya kung sundan natin yan, yan yung pinaka-starting nya, ay yung pinaka-running nya. Ito running, punta doon. Yan, sa unang pin. Kasi minsan yung running ay sa kabila. Dito nakalagay. Minsan dito nakalagay yung running. Diyan. Dito sa kabilang side. Kaso wala itong pin dito para sa running ng dito sa kabila. Kasi minsan dyan ang design. Pero ngayon dito yung design na kanyang running. Kasi nandyan yung nakatutok yung pin ng ating starting relay. Okay, so dito tayo maglalagay ng running. At dito tayo maglalagay ng common sa ibaba. Okay, so tatanggalin din natin to. Yan, bali yung kailangan natin dito is common at saka yung running. Ito common sa OLP at saka yung running. Yung starting mamaya na yan kasi may gagawin tayo dyan. Okay, gamit yung ating ganito, yung pang inverter type na socket. So yung sa gitna niyan, yan yung pinaka-common sa ilalim, yan ang violet. Ito, violet. Ito yan, sa gitna. Tapos yung pinaka-running natin is yung itim. Ito, yung running ay itim. Yung starting naman yung blue. Starting natin yung blue. Kasi nga nakaganon yan pagka nakalagay. Yan, okay. So nakaganyan yung lagay natin. Tapos yung pinakagitna natin is yung violet, di ba kanina yung wire? Yan. Yung pinaka-common, yung running natin is yung black. Ito. Running is black. Tama ba? Tapos yung starting natin doon sa bandang dulo na pin, ito. Yung kulay blue. Yan. So gagawin natin ngayon, connection na lang natin ngayon yung pinaka, ano natin, pang jerk. Bali, gugulatin natin to sa pamamagitan ng kapasitor. So yan na yung kapalit natin doon sa mga OLP at saka sa relay natin. Okay, so connection natin dito sa gitna yung common. Tapos yung pinaka-running natin, ito, yung black. At yung pinaka-starting natin, ito. Yung nasa hulihan. Yan. Okay, so tara, connection na natin. Ngayon ay tatanggalin ko muna to. Yan, tatanggalin ko muna. Kasi dito natin lagyan ng connection. Okay, yung pinakagitna, yun ang common. So yan, nakalagay na yung ating gitna, yung pinaka-common, dito sa isang linya nating wire. So lalagyan na natin yan ng seal para hindi tayo makuryente. Yan. Wiringan natin muna. Yan, common. Yung running ng ating compressor is yung, ito yung black. Yan, sabi ko naman kanina, yung black yung pinaka running natin. Lalagyan na natin yan ng takip. Yan. Kung napapansin nyo, yan yung connection nya. Yung pinaka-running, ang pinaka-importante dito. Yung dapat ay malagyan din ng isang linya ng kapasitor. Ito yung kapasitor natin.
Yan. So ilalagay natin yan, yung isang linya ng capacitor dito sa running. Dito. Ayan, papansin nyo? Yan ang magiging connection yan. Yan. Okay? So kita ba? Yan, ito. Yan. So meron pa natitirang isang wire para naman dito yan sa starting natin. Yan, meron pa natitirang isang wire para sa starting. So gawin natin sa actual. Ito, i-close na natin to. Yan. At lalagyan na natin ng pinakatakip. Yeah, so yan, nag-connection na tayo dito. Basta alamin nyo lang yung connection ng common, starting at saka running sa ating mga compressor para mag-gets nyo talaga yung ganito. So naturo ko rin naman yan eh. So ito na lang natira yung sa starting. Yung starting, dito natin ilalagay. Yan. So wag natin yan idikit ng masyado or ano ta, kasi hihilahin natin mamaya yan kapag in-start na natin. Dapat na ganun lang, maluwag lang. Kasi mamaya hihilahin natin yan. Yan, hilahin natin mamaya kapag sinaksak na natin. Okay? So yun lang. Bale dyan ay hilahin na natin to. Yung hindi ganong madikit. Yung isang ganun lang. Yung isang tali lang na mahila natin mamaya kapag nagpa-start na tayo. Yan, ganun yung gagawin natin. So yan ang connection niya. So yun. Kita nyo naman yung connection. Okay? So tara, gawin na natin sa actual. So ilalagay ko na dun sa loob. Yan dito. Ayan. Pansin nyo? Yan. So ito yung running yung black, common yung violet, at saka blue yung pinaka-starting. Yung starting yung maiiwan, ito yung pinakahuli. Yan, dito natin ilalagay. Tapos kapag sinaksak natin mamaya, hilahin na lang natin to isang linya ng kapasitor. Okay, tara. So pawakan ko lang muna yung pinaka-camera natin. Ito. Yan, ganun lang. Yan, nakaganon lang. Tapos saksak natin to. Once na sinaksak natin to, hilahin natin to. Yan, kapag sinaksak natin, hilahin natin yung isang linya ng starting. Sa starting tayo maghihila ng kapasitor. Okay, tatanggalin muna natin yung dating saksakan nito. Dito tayo. So wala pa yung power. Dapat kapag pinower on natin yan, gamit yung breaker, hilahin na natin to. Pag on, sabay hila. Yun na naman ang ano nito, trabaho. Okay, so gawin natin sa actual. On natin. Yun, mandar. Napapansin nyo? So ito, napansin nyo yung kabila, yung kapasitor. Yan, naiwan yan dyan. Kung napapansin nyo, lagyan natin ng amperahe. Yan, actual yan guys. O actual yan mga ka-DIY na talagang tinuturo natin. Kung napapansin nyo, nag-start na yung kanyang compressor. Ayan o. 0.6 ampere. Normal na yan. So, normal na yan mga ka-DIY kung napapansin nyo. Ayan. So, diba? Nakuha natin yung 0.6 ampere na requirement dito. 0.6 kasi nga hindi pa ito nakadaan ng repair, kaya normal pa yung amperahe niya. So yun, kung napansin nyo, nag-start na yung compressor niya, yung amperahe ay bumaba. So ibig sabihin, ito ay nag-high ampere or na-stack up. So hindi ko lang alam ang ano nito, kung anong naging nangyari, kung bakit nag-high ampere siya. Ganon din yung isa, malamang ito yung mga stack up. Tapos itong mamayang isa, ganon din yung gagawin ko kagaya nito. So yan, pahingaan na natin. Nag-start na yan, mamaya isaksak ulit natin. Bunutin ko lang muna kasi normal na yan oh. Yan, binunot ko na. So ito naman yung wiring na gagamitin natin dito sa isa. Ganon din yung gagawin ko. So i-discharge muna natin yung ating kapasitor bago natin
gawin. Yan. Napakalakas niyan. Kaya discharge muna natin. Okay? So tanggalin natin to. Doon naman tayo sa kabila. So hindi na ako nag-cut ng mga video natin para tuloy-tuloy. So yan, 100% gagana na yan. Dito naman tayo sa kabila. Tapos tatanggalin ko to. Same lang, ganun din. Kasi kung napapansin nyo, mamaya ititesta natin yung pinaka-relay nya. Kasi good naman yung mga relay nyan. Ito yung mga high ampere. So yung mga kasama kasi nito, ginawa ko na, kaya ituturo ko na lang kung paano gawin. Yan. Lagay natin dyan sa loob. Tapos yung starting yung gagamitin. Yan. Okay. So lalagay natin dito. Yan. Okay, so same lang kagaya ng isa kanina. Kasi tinira ko talaga ito mga kadeway para sa inyo, kasi yung mga kasama nito is nabuhay na natin. So start natin. Yun, isang tira lang. Isang tira lang sila. Yan o. 0.7 normal, 0.6 yan o, normal. Yan, isang tira lang sila mga ka-DIY. So ganito lang gagawin nyo kapag nakatagpo kayo ng high ampere na mga kompresor. Pwede nyong dagdagan yan hanggang 5 piraso. 5 pirasong 25 UF kapag ayaw talaga mag-start. So may mga second option pa dyan, maliban sa kapasitor. Meron pa akong isang option dyan na dinadagdag sa kapasitor na ito para buhayin yung mga matitigas na high ampere. Ganon din sa mga aircon mga ka-DIY, sa mga basic na aircon. So ginagawa ko rin yung ganito, yung jerk. Pero ibang klaseng jerk naman yung ginagawa ko doon sa mga aircon at sa mga ibang type ng compressor. So ganun lang mga ka-DIY oh, normal na normal oh. Yan, mamaya yan mga ka-DIY is lalamig na yan kasi nga hindi pa siya nakadaan ng repair kung napapansin nyo. Hindi pa siya dumaan ng repair. Yung kabila, hindi pa nakadaan ng repair. So yan. Ayan mga ka-DIY, bale sinaksak ko na siya. So pinahingaan na natin na konti bago isaksak para hindi siya mag-high ampere. So yun, nakasaksak na tayo. Nilagay ko na yung dating OLP at saka yung kanyang starting relay. Ganon din sa kabila, nilagyan ko na rin ng starting relay at saka binilek natin yung dating parts nya. So ito na yung normal na amperahe sa kanya. Pahawak ng yan. Kuna natin ng amperahe. Sa ngayon is normal na siya. Yan o, 0.6 ampere. Yan, 0.6 ampere. So normal na siya. Normal na yung ating amperahe. So working na yan. So dito tayo sa kabila. Dito. So yan, 0.6 ampere din. So normal na yan kasi binilek na natin yung lahat ng connection sa kanya. Diba? 0.6. So hindi ko natin i-stereo yung kanyang relay ito. Starting relay. Pwede din kasi mag high ampere tayo kapag sira yung ating starting relay, Sa ngayon is working na yan, gumagana na. So nilagyan ko na siya ng temperature gauge. Ito. Yan. Pababa na yung lamig niyan. 3.6 degrees Celsius na. Yan, nilagyan ko siya ng temperature. Tapos itong isa, ganun din. Ito medyo malamig na. Negative 4 na siya. Yan o. Yan. Negative 4. So yun, negative 5. Tumataas na. So malamig na yan sa loob. Malamig na yan. So dito naman sa relay, pwede din kasi mag high ampere yung ating mga compressor. Pero kasi yan, tinester ko na kanina. Ito, sample lang yan ng relay. Paano mag-tester dito.
Yan, set nyo lang sa X1 yung ating analog tester. Tapos 0 nyo lang yung tester. Ganito. Mas maganda gamitin sa analog. Ayan, so naka X1 yung settings natin. Tapos tester na lang natin. Ayan. So kung napapansin nyo, 15 ohms, nag-reading tayo dyan ng 15 ohms. Kasi ito, sample lang naman na klase ng relay ito. Pwede din kasi mag high ampere yan, pero yung kanina, good naman yung tinester ko na kanina, good naman. Ayan, so 15 ampere, 15 ohms yung na-reading natin. So ganito yung mag-test ng relay. Kung baka sira din yung relay, pwede yung mag-cause ng high ampere. Pero kasi ito, wala tayong sample, ito lang yung bago natin. Kasi pang replacement yung ganito. Yung kanina kasi mga original pa yung starting relay nila. So ganun lang mga ka-DIY. Okay na yan. Working na yan. So pakita ko rin yung ibang mini-rep natin dito. So bali meron pa tayong isang mini-rep dyan. Dito. Yan. Meron pa dito isa. Yan. Meron pa doon, pakalat-kalat. Yan. Ito isa. At meron pa dito. Ito yung mga kasama niya. Yan. So balik tayo dito sa kanina. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. By the way, James Tutorial. Bye bye.